Magandang umaga mga bata. Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit mga bata. Magandang umaga. Maaari bang tingnan ninyo ang inyong mga paligid kung may mga basura? At maaari bang pulutin ninyo ang mga ito? At pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Sa pagbilang ko ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maaari na kayong umupo mga bata. Kumusta naman ang araw ninyo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti, mahalagang kumain bago pumunta sa ating eskwelahan upang magkaroon tayo ng lakas para sa ating mga gawain. At ngayon mga bata, naaalala niyo pa ba ang ating mga alituntunin sa loob ng ating klase? Kung hindi, ay atin itong balikan. Ang unang alituntunin, makinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Pangalawa, magtaas ng kamay bago magsalita upang tanong. Mga bata, kung may mga katanungan kayo, nais kong itaas ninyo inyong mga kanang-kanang kamay upang akin kayong tatawagin. At ang pangatlo ay gumalang sa guro at sa kapwa mag-aaral. Ang 4, sumunod sa mga tagubilin ng guro. At ang 5, maging tapat sa lahat ng gawain. At gusto kong sundin ninyo ang mga natutunin ito sa loob ng klase. Maliwanag ba? Maliwanag. At ngayon mga bata, bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang klase. Kung talaga bang handa na kayo sa ating mga aralin ngayong sa araw na ito. At meron ako inihandang aktibidad at ang aktibidad na ito ay tinatawag na maalaala mo kaya? Tignan natin ito. At narito ang mga katanungan. Unang tanong. Gumagamit ng kahit na anong kasangkapan sa paggawa ng abonong organiko. Tama ba ito o mali? Jill? Tingnan natin, mali. Magaling. At ang pangalawang tanong, gumagamit ng mga gamit at magsuot ng sapat na kasuotan kapag nagtatanim. Ano ba ito? Tama o mali? Joanna? Tama? Okay, tingnan natin. Magaling, Joanna. Ito ay tama. At ang pangatlong tanong, hindi na kailangan magbugas ng kamay pagkatapos gumawa ng abonong organiko. Ito ba ay tama o mali? Journal? Mali. Sige nga, tingnan natin. Magaling, journal. At ang pang-apat na katanungan, itago ang mga kasangkapan sa permanenteng lugar upang hindi ito madaanan at maging sanhi ng aksidente. Ito ba ay tama o mali? Yes, Giselle? Tama? Sige nga, tingnan natin. Magaling, Giselle. Ito ay tama. At ang papuling tanong, gumagamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Ito ba ay tama o mali? Jane? Tama? Magaling! Talagang naintindihan nyo ang ating mga napag-aralan noong nakaraang klase. At ngayon naman, meron akong ipapakitang larawan sa inyo at nais kong obserbahan ninyo ang larawang ito at meron akong mga katanungan. Madali lamang mga bata. Maaari nyo bang obserbahan ang larawang ito? Ano ba ang masasabi ninyo sa larawang ito? Ano ba ang nasa larawan? Giselle?
Magaling, ito ay mansanas. Nakakita na ba kayo ng mansanas? Nakakita na. Magaling. At ano ba ang kaibahan ng unang larawan, pangalawa, at ang pangatlo? Yes, Ramelisa? Magaling. Ang unang larawan ay buo pa. At ang pangalawa, may kagat. At ang pangatlo ay marami ng kagat. At ito ay, ano? Kinain. Magaling. At nasa tamang pagkasusunod-sunod ba ang larawang ito? Magaling. Ito ay nasa tamang pagkasusunod. Sapagkat ito ay wala pang kagat, maliit pa kagat, at marami ng kagat. Magaling mga bata. At ngayon naman mga bata, meron akong isa pang aktibidad sa inyo. At ang aktibidad na ito ay gusto kong pagsunod-sunurin ninyo. Babasahin ko muna ang panuto. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4 na nakaayon sa pagkasunod-sunod. Ang nais ko lamang ay lagyan ninyo ng 1 kung ito ay nangunguna, pangalawa naman kung ito ay nasa pangalawa, at ang pangatlo ay lagyan ninyo ito ng 3, at ang pang-4 ay lagyan ninyo ng numerong 4. At meron ako dito marker. Sino ang gustong unang sumagot? Ver? Sige nga, Ver. Ano ba ang unang nangyari sa mga larawang ito? Magaling, Ver. Ito ay natulog muna ang lalaki. At ang pangalawa naman, sino ang gustong sumagot? Journal, sige nga. Magaling, Journal. Gumising na ang lalaki dito. At ang pangatlo naman ay, sino ang gustong sumagot? Ramelisa, sige nga. Magaling. Ito ay umalis na ang lalaki at ang pang-4, panghuli. Sino ang gustong sumagot? Giselle, sige nga. Magaling. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrang galing na pagsusunod-sunod niyo ang mga ito ng tama. Ngayon mga bata, meron akong mga katanungan sa inyo. Base sa aktibidad, saan kaya papunta ang lalaki dito? Yes, magaling sa trabaho. Ano ba ang kanyang ginawa bago umalis ng bahay? Siya ay katin, magaling. Siya ay nagbihis muna. Kayo ba ay nagbibihis muna bago umalis ng inyong bahay? Mabuti naman upang tayo ay manatiling mabango. Ngayon naman, bakit mahalaga na pagsusunod-sunod natin ang mga pangyayari? Magaling. Mahalagang na pagsusunod-sunod ito upang hindi tayo nalilito sa mga kwento o pangyayari. At ngayon naman mga bata, ang lahat ng aktibidad na iyon ay konektado sa ating aralin ngayong araw. At meron na ba kayong idea kung ano ang ating pag-aaralan ngayong araw? Kung wala pa, ay pare ko bang tatalin nyo na yung mga bata? Maraming salamat. Madali lamang. Mga lalaki sa likod, maaari bang pakihinaan ang inyong boses upang magkaintindihan tayo? Sige.
pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Dali lang mga bata. Maari bang basahin ninyo ito mga bata? Maraming salamat. Ito ay ang pagkasusunod-sunod ng mga pangyayari. Bago iyan, basahin muna natin ang ating specific objectives. Una, sa pagtatapos ng aralin, ang mga pag-aaral ay inaasahang una, nauunawaan ang konsepto ng chronological na pagkasusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang teksto. Pangalawa, na pagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan o chronological na pagkakasunod-sunod. Ang pangatlo, nasasalaysay uli ang napakinggang teksto ng ayon sa chronological